Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Ilang araw na hindi ako nakapag-upload ng video. Almost a week yata yung absent ko na mag-upload. Kasi gumawa ako ng drawing pen kasama ang pinsan ko. Dahil hindi ko na kayang gumawa na mag-isa ko lang. Hindi ka nakagaya nung 3 drawing pens na ginawa ko. Mag-isa ko lang yun. Talaga ako lang ang nag-assemble. Itong mga ito. Tsaka ito, ako lang ang nag-assemble niyan. Tatlong drawing pen ito na mag-isa kong nag-assemble. Mahirap gawin, pero syempre, pag natapos mo na, masaya ka na. Ito yung mga materials na ginamit namin. 2x3 by 12 na kahoy. At saka 4 pieces na 2x2 by 12 at isang piraso na 2x2 by 8. Kung saan ko ginamit yung 2x2 by 8, dyan sa may pinto. So, tipid kahoy ako. Tapos, bumili din ako ng stick. Yan yung mga, yung brace niya. Yung mga malapad na yan pero manipis. Yan yung ginamit namin brace. So, tipid brace pa rin yan. At, bumili din ako ng isang 1x1. Yun yung nandyan sa gilid ng pinto. Yun sa magkabila at saka yung panang pinang brace. Yan yung pinaginawa kong pang brace dyan sa may pintuan. Tapos yung stick, 3 pieces yun. Ginamit kong pang brace dyan sa loob at saka yung dyan sa gilid-gilid. Yun. At ang ginamit kong screen, 7 meters na 3/4 ang mesh niya, yung butas. Butas-butas. Yun. Tapos, hindi nagkasya, yung 7 meters na yon, bumili pa rin ako ng 2 meters na hindi ko alam ang size, basta yung pinong-pino. Lahat ng nagastos ko dito ay 4,844. Pati na yung kasama na doon yung pinambayad ko doon sa pinsan ko na 400 daily niya, 3 araw na pinagtrabaho ko. So 1,200 yon. Itong pinto. Dahil hindi namin na-fit nung last day namin, ako na ang nag-repair kanina. So okay na. Kung makikita nyo, na-embroidered na naman itong ginawa naming drawing pen. Dahil siya ang pinaggunting ko. Hindi kagaya nun na ako talaga lahat yung gumugunting ng mga screen na ganito. So ipinaubaya ko sa kanyang paggunting. Natatawa ako kasi nalilito daw siya sa pagcut. Kasi nga, 'di ba, mahirap gupitin ito kung hindi mo talaga masundan. Papaling talaga. So lumiko. So ayan, may embroidery na naman. Kasya naman sana, no? Kaya lang may embroidery. Ito na ang kabuuan ng ginawa naming drawing pen. Masaya naman ako kasi kahit na mahirap talagang magpako dyan sa yero, lalo na maliliit kaming tao, syempre nakatuntong kami sa upuan, hindi naman namin pwedeng akyatin yan para magpukpok dun sa taas kasi baka mamabali yung 2x2 na ginawa naming brace ng bubong. So, inaabot na lang namin, no? Inaabot na lang namin yung kung saan abot ng kamay namin, yun ang pinapakuan namin. Pero okay pa rin naman kasi maraming mga pako ng yero na nailagay dyan. Pag napisa, yung itlog ng RIR na pinalilimliman ko doon sa isang inahin ngayon, dyan ko na ilalagay. Or kaya doon sa bakanting isa pang drawing pen, yung binuksan ko kanina. Tapos yung isa, kasi meron pang isang inahin na native, na nilagyan ko ng itlog din ng RIR, baka dito na siya titira. Dahil yung mga unang napisa, na 4 lang naman yun kasi. Dahil nung napisa mo, medyo tag-ulan pa. Kaya medyo nasira-sira yung mga itlog na iba. 4 lang yung napisa. So pag dito na sila. So dito na, ito na, yung kung saan sila nakatira ngayon, dito na rin sila mangingitlog. Hindi ko na ilalagay sa ground, hindi ko na ilalagay sa lupa. Kasi kagaya ng mga inahin doon, na yung mga old, no, kasama yung tandang, pagka umuulan, nababasa pati paan nila dahil nagmo-moist yung lupa. Inaabsorb ng lupa yung tubig na nanggagaling sa taas dahil medyo mas mababa yung lugar na kinalalagyan ng bahay nila kaysa dun sa bahay namin, dun sa panggagalingan ng tubig. Umaagos pa baba. So kahit anong kanalang gawin mo dyan, napupuno. Kaya babaguhin ko na yung paglalagyan ko dun sa mga RIR para yung pangingitlog nila mas gaganda pa. Dahil kung nakalupa sila, may time na bumababa, tumataas. Although, mataas pa rin naman ang production nila. Kaya lang, minsan nababasa yung itlog. Tapos pagpapasok yung isang manok na iitlog pa rin,
na nalalagyan ng konti lang naman na putik. Hanggang dito na lang muna. Sana nagkaroon kayo ng idea kung magkano ang magagastos sa isang growing pen at kung paano gagawin. Pero siyempre kung talagang karpintero ka naman, no, marunong kang gumawa ng ganyan. Hindi perfect itong nagawa namin. Doon yung mga measurement niya, medyo may paling doon sa paglalagay namin doon sa isang stand niya, ay doon sa isang brace niya. Pero at least naman nabuo. So, sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. Pag nag-subscribe kayo at hinit nyo yung bell, may lalabas na all. Pindutin nyo yung all para lahat ng mga videos na i-upload ko ay mapupunta sa wall ninyo. Makikita ninyo yung mga uploads ko. At salamat sa lahat ng mga nagko-comment, nag-share, nagla-like. Yung mga hindi nag-skip ng ads, thank you so much. Malaking tulong yon sa channel ko. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.